Natuklasan sa Antarctica ang isang advanced civilization. Welcome back sa Arvin Polo TV channel. Ang Step Pyramids, o ito yung may mga baitang na pyramids, ay paboritong design talaga ng mga sinaunang builders. Mukhang gawa sila ng isang advanced na sibilisasyon, pero magkakaiba ang lokasyon ng mga templo na ito. Ang Chichen Itza nasa Mexico, ang Pyramid of Djoser nasa Egypt, at ang Koker Sanctuary nasa Cambodia. Sabi ng mga textbooks, itong mga magkakatulad na step pyramids ay ginawa ng iba't ibang primitive na lipunan nang magkakahiwalay sa isa't isa. Pero ang nakapagtataka, halos magkakapareho ang itsura ng istruktura nila at libu-libong taon ang pagitan nila, at ang nakakagulat pa ay nasa iba-ibang panig pa sila ng mundo. Kung iisipin na kung gawa sila ng parehong sinaunang advanced na sibilisasyon, ibig sabihin madali na lang silang makatawid ng dagat. At ang ganitong teknolohiya ay kagaya na ng teknolohiya ngayong 20th century. Sa katunayan, maraming gusali pa ang hindi maipaliwanag ng mga siyentista. Sa US may kakaibang human-made hill sa Ohio at ito yung Great Serpent Mound. Hindi pa sigurado ang mga eksperto sa edad ng complex na ito na may habang 440 meters. Pero ayon sa ilang bersyon, ito daw ay itinayo ng Fourth Ancient Culture mga 1000 CE, pero nakakapagduda pa rin. Si Graham Hancock, isang British na journalist, ay nag-conduct ng ibang pag-aaral. Malapit sa Serpent Mound, may nakita siyang complex ng sinaunang libingan na konektado sa Adena culture na mas matanda ng 1,500 years kaysa sa Fourth Ancient. Pero ang pinaka-hindi pa kapanipaniwala, yung Serpent Mound ay nakatayo sa ridge ng isang sinaunang crater ng meteorite. At nung suriin ito, nalaman na may bumagsak talaga ditong bulalakaw na naganap mga 125 years ago, at dahil sa malakas na impact dito noon, ay may malakas na magnetic anomaly pa dito ang naiwan. Kaya naman nagloloko ang mga kompas sa lugar na yon. At ang nakakagulat pa, ang mga surveyor na ginagamit na pangtukoy kung tama ang cardinal point sa Serpent Mound ay nagamit lang 100 taon pa lang ang nakalipas. Samantalang yung sinaunang tao ay nasukat at natukoy na ito ilang libong taon na ang nakararaan ng walang espesyal na kagamitan. At heto pa, meron pa silang nagawang mas matindi pa. Yung ulo ng ahas ay eksaktong nakahanay sa paglubog ng araw tuwing summer ng solstice. At yung mga curve ng mound ay parang nagsisilbi din itong astronomical na kalendaryo. At ayon sa ilang bersyon, ito daw ay itinayo ng mga tao na marunong lang gumawa ng mga kubo at maghasa ng spear para sa pangangaso. Paano nila ito ginawa? Hindi kaya may kakaibang nilalang ang gumawa sa kanila nito? Pwede nating sabihing pwede. Lalo na't may nakita tayong mga bakas ng mga hindi kilalang ancient civilization sa iba't ibang sulok ng mundo na nakagagawa ng extraordinary infrastructures. Noong una, hindi masyadong binigyang pansin ng mga siyentista ang Göbekli Tepe Temple Complex sa Turkey na medyo sira na. Ang unang pag-aaral, sinabi na ito ay itinayo mga 2,000 years ago lang. Hindi na sana ito bibigyan pa ng atensyon ng mga dalubhasa kung hindi nila nadiskubre dito ang hindi bababa sa 16 pang mas sinaunang underground halls during the final excavations. Kaya naman dahil dito, mas ginanahan sila. Kaya naman dahil sa new discovery nila, ang total area na ng complex ay aabot na siguro ng mga 20 square kilometers. At base sa kanilang pagsusuri, ang pinakamatandang halls pala dito ay ginawa pa mga 10th millennium BC bago pa lumabas ang anumang modern civilization. Iniisip ng mga siyentista na noon mga mangangaso pa ang namumuhay sa Earth. Pero paano at ano kaya ang nag-udyok sa kanila na para gumawa ng monumento ng Göbekli Tepe? Sa katunayan, wala pang malinaw na paliwanag ang science dito. Hindi kaya ang ating mga ninuno ay binigyan ng isang kakayahan ng kakaibang nilalang para magawa ito. Ganun pa man, sabi ni Giulio Magli, isang profesor sa Polytechnic University of Milan, na diskubre na ang Göbekli Tepe ay hindi lang basta temple, kundi isa itong tunay na observatory. Dahil ang mga middle lines sa pagitan ng central monoliths ng complex ay tumutugma sa azimuths ng bituing Sirius tuwing summer. Ang mga nilalang na ito ay hindi lang basta advanced sa construction technology, kundi pati na rin sa astronomy. Sino kaya sila? At ngayon, heto ang mga ancient maps na sumusuporta bilang ebidensya na meron talagang advanced na ancient civilization na aktibong nag-explore noon sa ating mundo. Sa mapa ng 1513, makikita natin ang Antarctica. Pero paano ito napunta doon kung ang mga mandaragat natin
ay nadiskubre ang fifth continent after 300 years lang. Sa makatuwid ang mga ancient map ay nababalot din ng misteryo. Halimbawa, ang coastline ng Antarctica na ngayon ay nakatago sa yelo ay eksaktong inilalarawan din sa lumang mapang ito. Ibig sabihin noon pa man may kung sinong nilalang na ang nakaaalam ng itsura ng mga continent. Kung hindi ka naniniwala, ito pa ang patunay. Ang modern science ay nalaman lang nila ang ganitong detalye noong 60s ng ika-20th century. Pero sino kayang nilalang ang unang nakaalam nito bukod sa atin? Halos daan-daan o libu-libong taon ang advance nila sa atin kung ikukumpara. Hindi kaya sila ang gumawa ng giant pyramid sa ibabaw ng Antarctica? Tignan mo itong maigi. Ito ay isang fragment ng satellite image ng Ellsworth Mountains na kinuha noong 2016. Mga bakas kaya ito ng Antarctic Ancient Advanced Civilization. Ang creator ng Mysterious Map ay isang mandaragat na si Piri Reis. Ayon sa kanya, kinopya niya lang ang kanyang mapa mula sa isang napakasinaunang dokumento mula sa nawasak na Library of Alexandria. Sa makatuwid, may mas sinauna pang gumawa ng mapang ito. At heto pa ang nakakagulat. Ang Alexandria ay malapit sa Great Pyramids of Giza sa Egypt. Hindi kaya ang sinaunang nagtayo ng mga pyramid ay nag-iwan ng detalyadong instructions para sa mga susunod na henerasyon tungkol sa kakaibang civilization. Nakakamangha talaga ang map na galing sa ika-16th century dahil talaga namang tama lahat ito kung ikukumpara sa modern map. At FYI, ang South America noong mga panahong ito ay hindi pa gaanong napag-aaralan ng mga tao. So sino kaya ang makapangyarihang nilalang ang gumawa nito? Makikita din sa map ang mga bundok, ilog at ilang lawa sa mismong kontinente. Ibig sabihin noon may nakakita na sa lupain na ito mula sa dagat at nakapasok pa sa loob ng kontinente. Pero sa kabila nito, meron ding hindi magkakapareho sa map natin sa map ni Piri Reis. Dito kasi sa map niya, ang South America ay konektado sa Antarctica sa pamamagitan ng isang maliit na isthmus. Pero teka, pwede kaya na tens of thousands of years ago, sa panahon ng isang unknown ancient civilization, talagang magkakakonekta ang mga kontinenteng ito? Sa South America kasi, marami rin tayong natuklasang pyramids at hanggang ngayon may nadidiskubre pa. Kamakailan lang din, gamit ang LiDAR scanners, may natuklasan ang mga researchers sa paligid ng isang village sa southern Bolivia. Under the jungle cover, may nakita silang complex network ng canals at remains ng ilang stone pyramids. Natuklasan din ng mga archaeologists na ito ay kabilang sa sinaunang unknown Casarabay culture na libong taon na mas matanda kumpara sa Aztecs at Incas. Parang may nagturo talaga sa Native Americans ng complex architectural skills at saka ito ginamit ng sinaunang civilizations. Pero mahigpit itong tinututulan ng mga geologists, lalo na yung tungkol sa mga pyramid sa Antarctica. Sa kanilang opinyon kasi, hindi ito resulta ng human activities, kundi dahil ito sa matinding pagguho tulad sa famous Alpine Matterhorn Mountain. Pero kung pagguho ang dahilan nito kaya nabuo, ay bakit napakaganda ng pagkakaguho? Sa kabila nito, hindi dito makasagot ang mga dalubhasa at dagdag pa marami ding ancient human-made monuments sa buong mundo at magkakapareho din po ang hitsura nila. Ngayon, dumako naman tayo sa Gumuhong Gunung Padang Temple na nasa isa sa mga Indonesian islands. Ngayon, hindi na ito gaanong pinapansin, pero noong unang panahon ay isa po itong pyramid. At gaya ng Great Serpent Mound, nasa loob din ito ng isang ancient crater. Iniisip ng mga scientists na ang complex ay may edad na hindi bababa sa 9,000 years at ayon pa sa mga scientist noong mga panahon daw na yon, ang Earth ay dumanas ng matinding glacial period. Kaya malamang hindi nakafocus ang mga tao noon sa paggawa ng napakalalaking memory complex. Pero kung talagang Ice Age noong mga panahong yon at mahirap gumawa ng mga complex, ay bakit marami pa ding nakikitang sinaunang struktura na kaedad ng Gunung Padang sa iba't ibang bahagi ng mundo? Kaya malamang meron talagang advanced civilization noon pa man na patuloy sa paglalakbay sa mundo para gumawa ng mga pyramids. At hindi lang po sa Egypt natagpuan ang mga ito, kundi sa lahat ng sulok ng mundo. Ito ang Prasad Baksay Chamkrong Temple sa Cambodia at ito ang Monte Dacodi Sanctuary sa Northwest Sardinia, Italy. At lahat ng mga buildings na ito ay may pagkakahalintulad sa iba't ibang pyramid na tinayo sa iba't ibang sulok ng mundo. Heto pa, malapit sa city ng Cusco sa Peru, may mga dingding dito na katulad ng sa masonry.
Dagdag pa, kung titingnan natin ang mga pyramid monuments sa Egypt, Japan at kahit sa Easter Island, makikita natin ang same story. Kahit ang mga sculptures ng mga complexes dito ay may pagkakapareho din. Heto pa, ihambing natin ang mga artifact mula sa Bolivia, Turkey, Indonesia at Easter Island. Halos magkakapareho po sila at napaka-imposibleng makarating ito doon ng walang nagdala. Hindi kaya totoo ang mga alamat tungkol sa ancient Aztecs kung saan ang isang Diyos nilang si Quetzalcoatl ay di umano ang nagturo sa mga tao ng kakaibang mga skills kasama na ang construction ng pyramids. May isa pang kakaibang coincidence, yung imahe ng superhumans na nagbibigay ng kanilang kaalaman, hindi lang sa Aztec culture makikita. Ang sinaunang mga tao sa Mexico, inukit ito sa bato na parang isang tao na nagbibigay sa kanila ng divine knowledge. At halos makikita mo ito sa iba't ibang parte ng mundo. O makikita mo din ito sa pinakatagong parte ng Göbekli Tepe, sa mga dingding ng Assyrian temples at pati na rin sa Sumerian arts and crafts. Kung iisipin nating maigi na yung mga advanced na sinaunang sibilisasyon, ay madali na lang sa kanila ang tumawid ng karagatan at magbigay ng kaalaman sa mga primitibong tao. Ibig sabihin, ang mga nilalang na ito ay nasa level na ng katalinuhan, nakaparehas na sa katalinuhan ng mga tao ng ika-20th century. Pero nasaan na kaya sila? Posible kaya na nawala na lang silang bigla ng walang naiwang mga bakas? Sa isang recent article sa Scientific Reports, in-announce ng mga American scientists ang resulta ng napakatagal na excavations na ginawa nila malapit sa bayan ng Tel El Hammam sa Jordan. Ang 1.5 meter na layer ng lupa na puro burnt organic matter, ashes at bone fragments ay isa palang dating naging site ng isang ancient space disaster. Mga 1650 BC, bigla ang nawasak ang settlement na ito dahil sa pagsabog ng isang hindi kilalang meteorite. Nagsikap ang mga scientists na maghanap ng kahit anong batayan at ebidensya na nauugnay sa kalamidad na naganap. Pero ang nakita lang nila dito ay biblical legends tungkol sa pagkawasak ng Sodom at Gomorrah, na literal na may bumagsak na mga apoy dito galing sa langit. Sa katunayan, totoong winasak ng Diyos noon ang Sodom at Gomorrah, pero hindi pa din talaga kumbinsido ang mga sayantipiko na merong ganitong disaster ang naganap na nangwasak ng isang buong sibilisasyon. May isang sinaunang alamat din tungkol sa global disaster, ang myth ng Great Flood, at hindi lang po sa Bible ito makikita, kundi pati na rin sa mga kwento ng indigenous peoples ng Amerika at sa legends ng Australian Aborigines. Ang sinaunang mga Finns, iniugnay pa ito sa end of the world. Kung talagang global ang flood na ito, kahit isang advanced na sinaunang sibilisasyon ay hindi makakaligtas. May mga data na nagpapakita na mga 13 to 15,000 years ago, nakaranas ang ating Earth ng tinatawag na cataclysmic theory. Ito yung panahon na ang lahat ng kalamidad sa ating planeta ay nagsabay-sabay tumama sa buong mundo, gaya ng lindol, tsunami, bagyo, asteroid impacts at iba pa. Pero ano kaya ang nangyari sa mundo noong mga panahong ito? Yung mga sample ng lupa noong panahong iyon ay punong-puno ng maraming nanodiamond deposits. Ito ay microscopic crystals na nabubuo lang dahil sa malalakas na impact ng comets o asteroids. Pero kung ang flood ay dahil sa impact, nasaan ang vortex o yung pinakabutas ng pinagbagsakan? Ayon kay Richard Firestone, isang analytical chemist sa Lawrence Berkeley National Laboratory sa California, natagpuan na karamihan sa mga nanodiamonds ay nakita sa lupain ng North America. Pero noon, ang buong territory ng modern Canada ay natatakpan ng makakapal na ice crust. At kung tumama nga ang comet dito, ay matutunaw ang malaking bahagi ng yelo at pwede nga itong makalikha ng napakalaking alon at bilang resulta, nagdulot ito ng pandaigdigang baha. Pero hindi pa din sigurado na nawasak lahat ang buong sibilisasyon ng mga tao ng sabay-sabay. Siguro may mga nakaligtas pa din. Ang ilang survivors ayon sa teorya ay nanirahan sa iba't ibang parte ng planeta para subukang ibalik ang dating ganda ng kanilang pamumuhay. Tapos may kung sinong nilalang ang tumulong sa kanila para ibalik muli ang kanilang kaalaman, at dahil sa tulong ng mga nilalang na ito ay naitayo nila ang Göbekli Tepe, ang pinakamisteryosong komunidad noon na umiral 11,000 years ago na ang nakakalipas. At ngayon bibigyan kita ng isipin, sa tingin mo ba ay meron ng naunang civilization sa atin, tapos nilipol lang lahat at nang nawala na silang lahat ay mga struktura na lang nila ang natira, tapos gumawa ulit ng panibagong tao
at nagsimula ulit sila sa sinaunang buhay at ng high technology na sila ay lilipulin sila ulit. Tapos gagawa ulit ng new generations at magsisimula ulit sila sa wala. Parang paikot-ikot lang kumbaga. Sa tingin mo? Sa katunayan parang totoo ito dahil may natagpo ang sinaunang lungsod malapit sa Bahamas at ito ang Bimini Underwater Road. Sinasabi na ito ang kalsada papuntang Atlantis. Ito ay binubuo ng 700 meters na maayos na inilatag na mga limestone blocks. Ang true origin ng structure ay hindi pa din natin alam at hindi pa din ito kayang ipaliwanag ng mga sayantipiko. Pero ang tanong, saan kaya papunta ang malaking road na ito? Posible kaya na noong unang panahon, bago ang Great Flood, mas mababa ang ocean level at ang ancient na sibilisasyon ay naglagay ng mga highways na pumapalibot sa halos buong planeta. At dahil dito, madali lang makapunta ang mga tao noon sa iba't ibang continents mula sa Antarctica. At speaking of Antarctica, noon po ay hindi pa ito natatakpan ng yelo tulad ng ipinapakita sa ancient map. At balang araw kapag natunaw na lahat ng yelo sa Antarctica, ay makikita natin dito ang buong misteryo sa ilalim ng yelo. Sa kabila nito, kung ang unknown ancient civilization ay sobrang advanced talaga, ay syempre dapat gumagamit na sila ng mga glass at plastic. At FYI, aabutin ng mga 15 million years bago ito mabulok, so dapat kung gumagamit na sila ng plastic at glass, ay dapat madidiscover natin ito ngayon sa ating mundo. O kaya naman, baka iniisip ng mga advanced civilization noon na walang silbi ang plastic at glass dahil alam nilang makakasira ito sa ating mundo. Sa madaling salita, ang sibilisasyon nila noon ay purong organic kaya walang naiwang mga bakas. Pero ang level ng development hindi lang nasusukat sa teknolohiya kundi sa structure ng society. At kung hindi ginamit ng sinaunang advanced civilization ang plastics tulad ng ginagawa natin, baka nakahanap sila ng alternative ways para i-organize ang kanilang sibilisasyon. Si David Graeber, isang American anthropologist na nag-aral ng iba't ibang istruktura ng sinaunang lipunan ng tao. Sabi niya, hindi lahat ng sinaunang lipunan ay primitive. Halimbawa, sa unang level ng ating sibilisasyon, may mga tribo na nagpapalit-palit ng tungkulin o minsan mga alipin sila at minsan naman ay mataas ang katungkulan nila. At nagpapalit-palit din sila hindi lang ng katayuan kundi pati din gamit at miski pangalan. Tapos babalik sa normal ulit. Sa kanyang libro na The Dawn of Everything, inilarawan niya ang mga sinaunang tribo ay binubuo ng mga taong hindi sumusunod sa hierarchies o sa katayuan ng bawat isa. At baka ang ganitong kakaibang prinsipyo ang nakatulong sa isang unknown ancient civilization na mabilis na umunlad gamit ang mga teknolohiya na hindi natin agad napapansin. Sa ngayon, mahirap nga naman talaga paniwalaan kung walang matibay na batayan. Hanggang sa ngayon, wala pang nakikitang patunay na talaga may umiral na super advanced civilization sa ating mundo. Pero kung babase tayo sa mga sinaunang structure, ay mapapaisip ka na lang talaga na meron talagang advanced civilization na dating tumira sa mundo bago pa tayong mga tao.